So meron ditong tunnel at meron din ditong tunnel sa kabila. Sabi ng ating guide, dito raw tayo muna. Ibig sabihin may mga magnanakaw dito. Tingnan mo kung mapapansin mo to, parang isang hallway ng isang malaking building talaga. Grabe, daming paniki dito. Ginawa na nila itong bahay, itong bahaging ito. Meron pa sa ilalim. So ibig sabihin, nasa third floor tayo. Ito yung nagsisilbing pinto ng Carabao Island. Kailangan natin pumailalim sa batong ito dahil sa ngayon nga ay high tide, mataas ang tubig. Ayon nga dito sa ating guide, hindi na natin babanggitin yung pangalan. Yung lugar na to, meron daw nakuhang kayamanan. Andito na tayo sa bulubunduking bahagi ng Ternate, Cavite at dadaanan natin ang Cabiang Tunnel na itinuturing bilang pinakamahabang tunnel sa buong Pilipinas. Ang nasabing tunnel na ito ay may habang 300 metro na binubuo sa pamamagitan ng pagbutas ng isang parte ng bundok. Ito rin ang nagsisilbing daanan at nagdurugtong sa mga bayan ng Ternate, Cavite at Nasugbu, Batangas na bahagi ng tinatawag na Ternate-Nasugbu Road. Sinimulang buuin ito noong 2009 at natapos noong 2013. Bago pa man marating ang Cabiang Tunnel ay madadaanan mo na ang naglulunti ang mga puno at nagtataasang bundok. Mga Kamindurayon TV, muli nating binalikan ang Ternate, Cavite sapagkat meron tayong ibablog na isang historical site, isang dating bunker ng mga sundalo ng Amerikano at Hapon na kung tawagin nila ay Fort Frank na ngayon ay mas kilala bilang Carabao Island. Saan yung bangka natin? Ayun ang bangka. Wow. Bangka. Mapapansin ninyo siguro mga Kamindurayon TV na marami-rami kaming pupunta. 4 kaming pupunta ng Carabao Island. Sapagkat kapag binisita ninyo ang pulong ito ay mas maganda kung marami kayong magkakasama. Dahil meron tayong narinig na merong mga ahas sa loob ng Fort Frank. Kaya kailangang mag-ingat at kailangan nating magdala ng maliliwanag na flashlight. Tara, let's go! Ito yung Patungan Beach na madalas na dinarayo ng ating mga kababayan, partikular na yung malalapit dito sa Maragondon, Cavite. Pino yung buhangin dito at malinaw ang tubig. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurayon TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Timing yung ating pagpunta dito mga Kamindurayon TV, bukod sa malaki na yung ating bangka, maganda pa yung panahon. Ito na yung Carabao Island mga Kamindurayon TV. Napakalaki rin pala ng island na ito. At kung mapapansin ninyo dito sa labas, wala tayong maiisip na meron tong malaking istruktura na ginawa ng mga Amerikano noong unang panahon. Ang una ko agad napansin sa pulong ito ay hindi ito katulad ng normal na mga pulo na ating nakikita na mayroong magagandang buhangin. Ang lugar na ito ay napakalalaki ng bato. Napakahirap daungan ng isang bangka. Lalo na siguro kapag masama ang panahon at malalaki ang alon. Napansin naman siguro ninyo kung gaano kalalaki ang bato. Mahirap sa bangka pero mas mahirap sa mga katulad natin na maglakad sa ganitong kalalaki ng bato. Kaya kailangan talagang ingat para hindi tayo madepilas. Narating na rin natin ang pulo ng Fort Frank na mas kilala ngayon sa tawag na Carabao Island. Pero bago natin isagawa ang ating vlog ay magluluto muna tayo ng ating almusal para may lakas ang ating katawan sa pag-akyat sa pulong ito. Bago nga natin ipagpatuloy ang ating vlog, ay nais ko munang i-shoutout itong ating mga kasama na sina Biel Puliscas ng Taguig, Edison Bartolome ng Lopez, Quezon at Sam Milyang ng Barangay Malabog
Davao City. Mabuhay tayong lahat. Suka pala boss, wala kang suka. Suka. Pagkatapos naming kumain ng almusal ay magsisimula na kaming umakyat sa pulong ito. Madulas ang mga bato. Ang problema, high tide pa, kaya doble ang hirap namin. Kailangan naming dumaan sa pangpang na ito na may kalaliman bago namin makita ang pinakang pinto ng Fort Frank. Dito sa lugar na ito mga Kaminduraing TV, ito yung pinakang mahirap na parte ng daan papunta nga dito sa pinto ng Carabao Island sapagkat malalim at malalaki ang bato na ating inaapakan. Ito na to, yung nakikita na natin ito yung pinakang pinto. Dito, ito yung pinakadaanan. So dahil nga sa ngayon nga ay high tide, dito tayo papasok. Itong malaking batong ito ang nagsisilbing gate o daanan patungo dito sa loob ng Fort Frank. Kapag ka low tide at walang tubig, lulusot lang tayo sa ilalim. Pero kapag kaganito ang sitwasyon, high tide, ay kailangan nating lumubog sa dagat para tayo ay makapasok sa loob. Dahil sa ang lugar na ito ay napabayaan na ng matagal na panahon, sa bungad pa lang ay masukal na ang daan. May makitid na pader pataas na siyang nagsisilbing daanan paakyat. Kailangan nating mag-ingat dahil sa kunting pagkakamali, sa baba tayo pupulutin. Fort Frank to. Grabe. So meron ditong tunnel at meron din ditong tunnel sa kabila. Sabi ng ating guide, dito raw tayo muna. O yan o, ang lalim. Dagat na yon. Pagka nandito ka sa gitnang ito, makikita mo yung ganda ng view ng dagat. Ito yung mga daanan na hindi na natin alam kung kaano katibay dahil mahigit 100 taon na ang nakakalipas mula nang matayo ang istrukturang ito. Ba't parang may karsada dito? Kung mapapansin ninyo mga Kamindurayon TV, parang karsada ito na dinadaanan ng mga sasakyan. Meron pa tayo agad napansin dito yung tambak ng buhangin na animoy merong naghuhukay o nagmamining sa lugar na ito. Pagpasok pa lang natin dito nga sa istrukturang ito ay mapapansin natin ang isang karatula ng directory na kung saan ay dito nakasulat ang makikita natin sa loob. Ang problema sa katagalan na hindi na natin mabasa yung mga nakasulat na detalye dito. Nang makapasok tayo sa kalooban ng building na ito, marami tayong nadaanang mga butas sa flooring. Kaya talagang dubling ingat, napakadelikado ang mahulog dito, malalalim ang bawat butas na ating nadadaanan. Hindi ibig sabihin itong mga bato na to, ano nangyari dito? Hinuhukay. Ibig sabihin may mga magnanakaw dito. Inuubos na ng magnanakaw ano. Ibig sabihin nila, tinitik-tik nila to para lang makuha yung bakal. Grabe. Tingnan mo kung mapapansin mo to, parang isang hallway ng isang malaking building talaga. O yan o, may mga kanya-kanyang room. Kaya lang wala na tayo makita kung ano ba ang mga pangalan ng room na ito. Yun, may butas pa dun. Pagpasok at pagdating namin sa kalagitnaan ng building na ito ay halos inubos na ng magnanakaw ang mga bakal ng building. Puro tambak na lang ng buhangin ang ating makikita.
Ano yun? Lupa yan? Hindi kaya ka ng mga... Ano yan? Ng paniki. Dami. Sobrang dami. Grabe, daming paniki dito. Ginawa na nila itong bahay, itong bahaging ito. Dami. Ibig sabihin itong lahat ng ito, tiniktik ng magnanakaw lahat. Inubos na ito naman. Wala, may tibay pa kaya to? Oo. Pero delikado yung ginawa nila, no? Pwedeng bumagsak yan. Parang diretsuhan, meron pa sa ilalim. So ibig sabihin, nasa third floor tayo. Merong tagubilin dito, do not drink here. Oh, bawal kang uminom. Nasaan na yung inumin natin dyan? Puro ipis. Ito, pasan to? Pwede pa natin akatin dyan. Sige, akitin natin. Puntahan natin lahat. Kung yung mga pumupunta rito, hindi nila naaakyat to, ito, gagalugarin natin yung loob. Ang ipinagpapasalamat lang ng aming grupo ay wala kaming nakikitang ahas kahit isa. Dahil sa malilinaw naman talaga yung aming mga ginamit na flashlight, kitang-kita yung aming mga dinadaanan. Mga Kamindurayon TV, kahit saang parte tayo pumunta ng building na ito, ay talagang meron silang mga tiniktik na bakal, meron silang mga ninakaw na bakal sa halos lahat ng parte ng building na ito. Hindi na nga lang natin alam kung ang kabuuan ay wala ng bakal. Halos lahat ay nanakaw na. Ito, hindi pa nila nakukuha to. Makinis pa eh. Makinis pa eh. Siguro yung may mga nakalawit lang na ano, yun ang kinuha nila. Oo, siguro yun lang. Gasoline tank. Tangke ng gasolina nilalagay dito. Dito siya dumadaan. Napakagaling naman ang gumawa nito. Ng kuryente. So mga Kamindurayon TV, kapag pumupunta tayo ng kuweba, meron tayong makikitang stalactite, stalagmite. Yung pababa at pataas. Pero hindi ito ganun. Dahil nga kinuha yung bakal. Mapapansin nyo dito, kinuha yung bakal, pinutol. Malamang yung kumuha ng bakal nito, ubos na rin yung kamay. Siguro baka release yan, parang release yan papunta ron. Yun ang kinuha nila. Pero ang tiyaga rin, ano? Hinukay. Minakuha. Dito. Ayun nga dito sa ating guide. Hindi na natin babanggitin yung pangalan. Yung lugar na to, meron daw nakuhang kayamanan. Hindi naman nakakapagtaka dahil nga ito ay tinigilan ng mga Hapon. Ito, ayan o. Malalim, kakaiba yung butas ito. Tingnan mo, parang dinerecho talaga nila, no? Hanggang lupa. Hanggang ilalim. Ay, meron pa dun, oh. Wala bang natira dito kahit kalahating kilo lang? Paglabas natin ng building ay meron pa tayong napansin dito na isang oval na parang isang amphitheater na may upuan sa gilid. Pero ang totoo, ito pala ay tinayuan ng isang malaking kanyon. Ang Carabao Island ay matatagpuan malapit sa katimugang dulo ng pasukan ng Manila Bay, mga kalahating milya sa baybayin ng Maragondon sa lalawigan ng Cavite. Ang mahaba at makitid na isla ay napapaligiran ng mga maninipis na bangin. Ang Port Frank ay isang pagdidepensa sa pasukan ng Manila Bay. Itinatag ng Amerika ang buong istruktura sa isla, ipinangalan bilang Port Frank bilang parangal sa isang general na nagngangalang Royalty Frank bilang bahagi ng harbor defense ng Maynila sa mga kalaban. Itinayo ito ng kagawaran ng Pilipinas at mga Amerikano noong unang bahagi ng 1900. At noong Mayo 6, 1942, ikalawang digmaang pandaigdig ng Pilipinas, ang Port Frank ay isinuko ng mga Amerikano kasama ang lahat ng pwersa sa Pilipinas sa mga Hapon. Sa panahon ng pananakop ng Hapon, naiulat na halos lahat ng kagamitan ng pandigma ay naiayos nila. Subalit noong 1945, gaya ng sinabi ni General MacArthur na I shall return, sa panahon ng pagpapalaya ng mga Amerikano sa Pilipinas, ang Port Frank ay binumba ng gusto. Halos kalahating tonelada ng bomba ang ibinagsak dito.
At noong ika-16 ng Abril 1945 ay matagumpay na nabawi ang Fort Frank. Ang nakakalungkot lang isipin na ang isang historical site na katulad nito ay tila nakalimutan na ng gobyerno. Kaya tayo ay nananawagan sa kagawaran ng turismo ng Pilipinas. Kung hindi man ma-restore ang lugar na ito ay gawing isang tourist attraction para pakinabangan ng mga taga rito, partikular na dito sa Santa Mercedes, Maragondon, Cavite. At sa mga bagong henerasyon na bibisita dito ay manumbalik sa kanilang kaisipan na minsan ang lugar na ito ay naging bahagi ng kasaysayan at kalayaan ng bansang Pilipinas.